Ang linggo ay banal. Kundi nandito tayo, bakit? Tanungin mo nga sa sarili mo, Lord, bakit ba ako nandito? Bakit ba ako nandito? Kasi nandito ka kasi sumasama ka, nag-decide ka doon sa Team Payaman. Diba? Anong team ka ba? Team Sawi o Team Payaman? Team Payaman. Diba? Ang Team Payaman ay kagaya ni Solomon. Si Solomon, marami siyang pera, marami siyang ginto, marami siyang tao. Pero ang totoong mayaman kay Solomon ay hindi yung pera, hindi yung tao. Sabi ni Solomon sa kanyang panalangin, he asked God for wisdom. 1 Kings chapter 3 verse 9. Sabi niya dito, so give your servant a discerning heart. Ano ang hinanap niya? Ang malaman kung ano dapat ang tama at ang mali. Kasi doon sa tama at mali, doon ka makakapamili ng desisyon. Kung wala kang malalamang mali at tama, automatic, pag mali ang alam mo, hindi mo alam i-distinguish ang mali at tama, ang susundin mo, ang magiging decision mo ay mali. Kaya marami sa ating pamilya, hindi natin namamalayan kung bakit tayo nagkakaginto. Pag tinanong ka, Pastor, kamusta ka? O kaya, anak, kamusta ka? Eto, ganun pa rin. Wala load, wala data. Hindi makapag-Facebook. So, minsan, nagiging paulit-ulit. Bakit? Kasi yung ating naging decision kahapon, yun yung nilalakaran na natin ngayon. So dito, sino ba dito ang kaka-birthday lang? Diba? Ang kaka-birthday ko lang. Ako ay 36 na. So, this year, 2026, hindi naman ako mag-aabang na ako yung mag-turn to 35. Kasi yun ay pabata. Ako ay patanda. Yan po ang katotohanan, di ba? Yung buhok ko, ito makapal pa, pero tatating ang panahon. Wala rin. Diba? Tumagot yung ano. Dadalang din. Lahat tayo ay mayroong panahon. At ibig sabihin sa panahon natin, every day is a decision. Paano mo pinipili ang decision mo? Kagaya ni Solomon, Lord, give your servant a discerning heart. Spirit. Kasi pinagkatiwalaan tayo ng kayamanan, paano mo pinapalago yung kayamanang pinagkatiwala sa iyo? Paano mo pinapalago yung buhay na tinanggap mo sa Panginoon at ito pag bumalik, pag bumikit dito sa lupa at pagdilat sa kabila, sasabihin ng Panginoon sa iyo, well done my good and faithful servant. Paano mo siya tinatrabaho? Kasi ang Panginoon nagtatrabaho yan. Bago pa tayo pumili, nakapagbigay na ng Diyos na tugon. Naalala nyo, nung panahon ni Moses, nung sila ay tinawid ng Panginoon mula sa 400 years na pagkakaalipin doon sa lugar ng Egypt, sila ay tinawid doon sa pulang dagat at hinati ng Panginoon, sila ay nakatawid. Sabi ni na Moses, paano ang gagawin namin dito? Mainit, walang pagkain, walang tubig. Pero, makatlong araw, natagpuan nila ang isang batis at natikman nila, ito na sana ang tubig pero mapait. Ito na sana yung tubig pero mapait. Pero dahil kasama nila ang Diyos, sabi ng Panginoon, ihagis mo ang kahoy na ito at ihulog mo doon sa batis. At nung tinikman nila, naging malinis. Ibig sabihin, pag tayo nagdesisyon, kahit alam natin na parang mahirap gawin ang pinapagawa ng Panginoon sa atin, pag tayo'y tumawid, kasama natin ang Diyos. At pagkasama natin ang Diyos, doon sa lugar na pangako niya, alam natin na hindi pa man tayo dumadalangin, hindi pa man natin sinasabi, Lord, ito yung kailangan ko para ako'y makatawid. Gumawa na ang Diyos. Naghukay na ang Diyos ng balon. Diba? Gumawa na ang Diyos. Ito, kailan ba to? Ang ating lugar. 1 month, diba? Pinrophesy na makakahanap tayo ng lugar na mas malaki. Hindi naman tayo nagtrabaho ng bubong na to. Hindi naman kami nagtrabaho ng bahay na yan. Pero binigyan tayo ng 290 square meters na pwedeng gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, kagaya ni Moses, nung mapait, naging matamis, at nagulat sila, paano ang disyerto nagkaroon ng puno ng palma, hindi lang isa, kundi 7. So, ibig sabihin, pag ikaw ay nag-decide, lagi mong kasama ang Diyos sa iyong desisyon. Kagaya ni Solomon. Si Solomon, sabi niya, give your servant a discerning heart to distinguish, to govern your people, and to distinguish between right and wrong. So, huwag tayong mag-isip na, pag tayo ay na kay Lord, lagi lang nakikita natin na si Lord ay
magbibigay. Una, bibigyan ka ng Panginoon ng kapangyarihang managana. At ang kapangyarihan na yun, yun yung gagamitin mo. Sino dito ang may sakit? Di ba pag may sakit ka, nakasiplid ka. Hindi ka makakapagtrabaho. Lalo sa mga no work, no pay. So, sino nagbibigay ng lakas? Ang Diyos. Sino nagpapagaling? Ang Diyos. Di ba? Sa isang salita mo lang, Panginoong Jesus, ay gagaling na ako. Sino ang nagbigay? Si Jesus. So, lahat ng lakas natin na gamitin natin, hindi para tayo ay maging sawi, kundi tayo ay maging payaman. Kasi yan ang kaloob ng Panginoon. Paano ko ba mapagpapayaman itong binigay sa akin ng Panginoon, sabi ni Solomon? Ang hirap nito, ang daming tao, tayo, ilan lang tayo dito, mga 30. Sila hindi, libo-libo, daan-libo ang kanilang sinasakupan. At may iba-iba pang isip. So, kaya napakahalaga, number 1, sa ating pagpapatuloy sa ating expansion to extension, unahin talaga natin desisyonan, ano ba ang priority ko? Si Lord ba o ang pangarap ko? Walang problema, mangarap ka. Kahapon nga, nagtanong kami, wala pala dito yung anak ni Kuya Robert. Tinanong ko si Ashley, tinanong ko, anong gusto mo maging? Kung ako si Kuya Robert, gusto kitang maging doktor. Yan. Yan ang pangarap ko sa iyo. Tama ba yung tanong ko, Ate Gigi? Kung gusto mong maging, ano maging? Ikaw, gusto mo ba? Ayaw. So, ano ang magiging desisyon mo? Saan nakalapat ang desisyon mo? Doon ba sa nagplano sa iyo o sa sarili mo? Anong gusto ni Ashley? Ang gusto ni Ashley ay maging piloto. Maganda ka na, kuya. Ang tanong ko sa iyo, Ashley, ganito. Ito ay ang sariling discussion lang naman ha. So, ang tanong ko sa kanya, kung gusto mo maging piloto pero ang kakayanan lang ng tatay mo ay ganito, sa tingin mo kaya matutupad mo ang pagiging piloto mo? Kaya mo mag-isa? Nandito ang blessing ko. Ito ang pangarap ko. Ito ang blessing ko para sa iyo. Doon lang ako gagalaw. Ano ang pangarap ng Diyos sa iyo? Doon lang siya gagalaw. Pag outside the dream ng Panginoon, sa pangunahin ng Panginoon na nilagay sa iyo, hindi obligado i-bless ka ng Panginoon. So kung gusto mo maging piloto ko, magtrabaho ka. Hanggang kailan mo kaya mag-Jollibee. At good morning ba? Good morning sir. Welcome to Jollibee. Saan naabot yan? Kasi nagtrabaho ako sa Jollibee. Mapapagod ka lang. Pero kapag meron kang ama na talagang He can provide, He can deliver, He can give everything. Pag sinabi ng ama mo, ito ang plano ko sa iyo, sumunod ka lang. Hindi mo kasi alam kung anong mangyari. Pag nagpiloto ka pala, di ba? Ito lang ay kwentuhan lang na hindi naman masyadong biblical na Huwag kung nagpiloto ka, alam ng ama mo na pag umano'y mayroong sasabog na ganyan, di ba? Kung masyado ka mag-advance mag-isip. So, nagpiloto ka, isang araw lang lumipat, tapos nawala naman ang buhay mo, di ba? So, alam ng ama kung bakit niya, ito yung pangarap niya sa iyo. At alam ng ama niya yung capacity niya para ikaw ay tugunan doon sa pangarap mo. So, may kanya-kanya tayong pangarap. Maganda naman, hindi naman siya mali. Pero ang Panginoon ay hindi siya obligado na ikaw ay tugunin doon sa pangarap na hindi naman siya ang nag-isip. So, ito yung sabi ni Solomon, Lord, napakalaki na binibigay mong atas sa akin. Ang ama ko na si Haring David binibigay sa akin itong malaking gawain na ito, itong templo na ito, pamahalaan. Paano ko gagawin? Meron kaming pera, yes. Meron kaming tao, yes, napakadami. Pero paano ko siya gagawin? Kaya kailangan doon ka bumalik sa nagbigay sa iyo ng vision. Bumalik siya kay Lord. Lord, bigyan mo ko ng katalinuhan. Hindi ko to ginusto na ako ay magkaroon ng ganitong kalaking biyaya na templo, na mayroong ganitong tao, pero paano ko siya gagawin? So meron tayong sariling pangarap. Una, magde-decide ka. Tama? Ano ba ang unahin mo? Si Lord o yung sarili mo? Ilang beses na inuna mo yung sarili mo pero nasaktan ka. Ilan ba dito yung gano'n? Inuna yung sarili, mahal ko siya. Todo, mahal kita, walang kambo, kahit magbanggaan tayo doon sa kabilang kanto. O, ano nangyari sa iyo? Grabe kaya, yung mga kabataan natin, huwag kayong mabibigla. Iba yung season ng kabataan natin sa panahon na ito. Talaga ba namang grabe talaga yung na-encuentro ko sa isang kabataan. Nag-chat sa akin,
Pastor, gusto ko magsimba. Saan ba ang simba? Sabi ko dito na, edi sinama ko. Edi nung nakakwentuhan ko, yun pala nalaman ko na nakunan na siya. Pagkatapos niyang makunan, nagkaanak pa uli. At nagkaanak, after 6 to 7 months, namatay yung anak. Imagine mo, wala pang 18. Paano natin ito gagawin na yung gusto mo, mag-boyfriend kami, 4 years kami, pastor. Di ba, 4 years na, alam na nila na pa. Kasi mga 14 years old pa lang. So, alam na nila ang mundo, alam na nila ang buhay sa mundo. Tapos, makakausap, nasaan yung isang best friend mo? Nandun, hindi nakatin ng ayut kasi kasama ng boyfriend na mukhang tuko. Nagagawa tuko. Kasi, okay na sa mga magulang na yung girlfriend at boyfriend magkasama sa kwarto. Ilang taon? 12 years old. Papaano ngayon yan? Sino magtuturo ng ano kanilang magiging desisyon pag hindi natin tinanong, Lord, ano ba ang plano mo sa amin? Masarap magmahal, tama mali. Masarap na ikaw yung minamahal, may kayakap sa tagdating, taglamig. Pero paano ang buhay mo pagkatapos niyan? Nasaan ang plano ng Diyos dyan? Walang masama na mangarap ka na magkaroong pamilya. Ako po ay nangarap na magkapamilya. Nangarap talaga ako. Pero, kaya mo ba? Kaya mo ba? Kung hindi mo kaya, bakit ka papasok sa pangarap na hindi sinangarap ng Diyos sa iyo? So number 2, pag ikaw ay nag-decide, doon ka sa team ni Jesus. Pag ikaw ay nag-decide kay team ka ni Jesus, ngayon meron kang iiwan. Tama, mali. Sino dito ang mga nagpabaptize? Di ba? Mga nabaptize, hindi madaling sumunod sa salita ng Panginoon kasi every day, you work out your salvation. At pag sumunod ka, yung kahapon mo, sumisigaw pa yan. Sabihin na, Mark! Nandito pa ako! Bakit mo ako iniwan? Ikaw, hindi mo ano? May kapang gusto mong bumalik sa dati kong buhay. Parang mas masarap yata na lagi kong ginagawa yung dati kong ginagawa dati. So, meron kang iiwanan. Ano ang iiwanan mo? Mahirap iwanan ang isang bagay pagka hindi mo alam na nasa sa inyo pa pala ito. Ay, ito ang buhay ko dati. Kaya kailangan, bago ka sumunod, malinaw ang litrato. Sino dito ang nagsasalamin? Ang hirap basahin ng binabasa pagka hindi yung makita. Ano ba nakasulat? So, kailangan mo nang salamin. So, kailangan bago ka sumunod, malinaw ang litrato. At dito pala ako pupunta. So, sabi sa Proverbs 29 verse 18, where there is no vision, the people perish. So, kailangan mo ng malinaw na litrato. Kailangan malinaw ang imahe, bakit ka susunod, bakit mo to iiwan. Kasi pagka ikaw ay umiwan dito, ulit-ulit lang ang gagawin mo. Babalik ka doon sa purpose. Babalik ka doon sa sinasabi ng Panginoon that where there is no vision, the people perish, but that He keep the law, happy is He. Diba? Ayan. So kung gusto mong maging masaya, babalik ka dito na lagi mong tinutupad ang salita ng Diyos. Kahapon, sa aming pagninilay, nasa 2nd chapter na kami ng aming tuklasin ng mga kabataan. Maganda na sana naman talaga ang plano ng Diyos sa atin. Lahat tayo nilikhang maganda at gwapo. Kaya nga lang, sabi ng isa, merong distraction. So merong nangungulit. Diba? Merong nagtitempt. So dumating ang kaaway, dumating si Satan, ngayon yung vision, paano mo siya papangalagaan kapag may distraction. Tama mali, pag ikaw pumunta sa loob, sa labas ng tahanan ito o ng bahay ng Diyos na ito, merong distraction. At saka ito tingin, laging may distraction. Madalas ang distraction mo pa yung kasama mo. Madalas ang distraction mo pa yung kapamilya mo. Ngayon, sa distraction na ito, paano ka babalik doon sa vision? Paano mo papangalagaan? Kailangan meron kang iiwanan at meron kang sasamahan. Yan lang tatlong ang points ko. At doon ako magtatapos. Una, meron kang bidesisyonan. Pangalawa, meron kang iiwanan at meron kang sasamahan. Ang role natin bilang mga mananampalataya, mga kapatid, hindi lamang po, sabi nga, di ba?
lagi nating naririnig, hindi ka nagpunta sa church. Ang ganda ng mga tanong kahapon sa Pop Dal Balloon na games ni Ate Gigi. Palakpan nga natin. Sobrang extra kaya ng kabataan. So sabi ko, wala pa premyo. O bumili pa siya ng pa premyo. So talagang nag-extra mile siya. Tapos yung mga tanong pang pasto, what is faith? Why do you go to church? O, diba? Tatanong ka, diba? Bakit ka nga ba nagpunta sa church? Kung ang mga boses ng mga nasa YouTube ay mas magagaling pa at mas magagaling pang tumugtog, ba't dinala ako sa YouTube? O kung ang mga nagbibigay ng mensahe, ba't dinala ako doon sa ChatGPT? Kompleto pa. Give me a message na para sa mga broken hearted. Ibibigay sa'yo, verse to verse, hanggang revelation. O bakit ka nga nagpupunta sa church? Minsan, kaya tayo nabobore sa church kasi akala natin yun yung pinupuntahan natin sa church. Mag-worship, makinig ng salita, mag-pray, paulit-ulit. Pag wala kang participation, doon ka nabobore. Tama mali? Tama. Kasi ang pagtanggap sa Panginoong Jesus, the moment you receive Jesus Christ as your Savior and Lord, darating yung point na gusto mong mag-grow spiritually. May hinahanap ka na hindi na pwede yung paupo-upo lang ako. Hindi pwede yung pakinig-kinig lang ako. Pataas-taas lang ako ng kamay. Tapos minsan yung mata ko nagtutwinkle-twinkle eyes pa. Dadating ka doon sa maturity, Lord, ano ba ang pinapagawa ko? Ano ba talaga ang purpose ko? Bakit kita nakilala? At bakit kita pinili? Sabi sa mission natin, kung merong vision, merong image, malinaw sa litrato natin, tinanggap mo si Jesus, na anumang sabihin niya, para ako'y maging masaya. Di ba sabi sa binasa natin, where there is no vision, Proverbs 29:18, the people perish, but that he keep the law, happy is he. Na kung gusto kong maging matagumpay talaga, maging masaya talaga, kailangan kong masunod ang sinasabi mo. At ang sinasabi ng Panginoon sa Matthew 28:19-20, therefore go. Ano? Go. Hindi ka mag-go sa church, ha? Therefore go and make disciples of all nations. At sabi pa dito, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching to obey everything I have commanded you. So mayroong utos ang Diyos. Ngayon, ang tanong, alam mo ba ang utos ng Diyos? Diba? Sabi ko nga kahapon, diba? Kung ako ay sobrang pilosopo, alam niyo mga kabataan, sasabihin ko sa nanay ko, pag ako inutusan ng maghugas ng pinggan, alam mo ba bakit ako nagkasala? At nabasa yan, kasi pinaghugas mo ako ng pinggan. Kung hindi ako pinaghugas ng pinggan, wala akong huhugasan at mababasan. Kasalanan pa ng nanay na ikaw ay inutusan. So kasalanan pa pala minsan isisisihin natin ng Diyos, kasalanan mo yan, Diyos. Kasi naglagay ka dyan ng puno ng bunga ng mabuti at masama at sabi mo, huwag kainin kasi mamamatay. Kung hindi mo yan sinabi, hindi ako maku-curious at titignan yan na maganda at masarap. At dumating pa itong satanas na ito, na walang ginawa, pumatay, kumain at manira. Eto naman akong mundo ko. Tama. Tuligyan na nga ako ng command. Oh, kinain ko pa rin. Anong nangyari? Dahil sa kasalanan, na-disconnect tayo sa Panginoon. Sinabi ba ng nanay mo, mapaghugas ka ay gawin mong ihagis mo at basagin mo? May ganun bang sinabi ang magulang mo pag ikaw ay maghugas ng plato? Baka nga sinabi ng magulang mo, oh, huwag masyadong masebo. Lagyan mo ng isang patak ng dew, lagay mo sa sponge, at lagay mo dito sa ano. Diba? Tinuturuan ka naman. Wala naman sigurong nagturo ng mga magulang na 5 years old, tinuruan maghugas ng plato, lahat ng pinagkainan ng mga bisita. Diba? Unti-unti. So, ganun din sila Eva at Adan. Hindi ka tinuruan dyan, diba? Sabi ng Panginoon, Genesis 1:26, let us make a man in our own image. Ibig sabihin, yung kakayanan na meron ka, yung kalakasan na meron ka, kagaya ka lang sa Panginoong Jesus. So kung merong temptation, merong distraction, kaya mo yung lagpasan. Bakit? You have the image of God. Ngayon, kung yan, meron kang kakayanan na ganyan, huwag mo gawin 10. Gawin mo lang 1 para pag uwi ko may kakainan ako. Kaya mo yan. So yun ang utos.
Hindi lang siya maghugas ka. Meron din siyang instruction papaano. So ngayon, paano ko yun magagawa? Lord, may mission ka pala sa akin. Hirap naman ang ginagawa mo sa lahat ng bansa. Eh dito nga lang sa SM, hindi ako makapunta-punta. Pupunta pa ako sa ibang bansa. Di ba sabi sa binasa natin, go and make disciples of all nations. O sino dito ang pupunta sa lahat ng bansa? Pupunta sa Iraq. Ang mga kabataan ng mga hub ay pupunta sa Iraq. Alam di ba? O paano? Mas mag-baptize ka doon kung wala kang iniiwan. Nahihirapan tayo mga kapatid. Kailangan meron tayong iwan. How can we share holiness? How can we share righteousness kung ang pinto natin ay nakasara? Nakasara at nandun pa rin tayo sa lumang buhay natin. Ang gusto ng Panginoon, di ba, i-share yung bunga ng Espiritu Santo. Sabi sa Galatians 5:22-25, na ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, at walang batas laban sa mga ito. Yan ang gusto i-share natin. Diba? Paano ka makapag-share? Ikaw isang puno. Subukan mo isang puno. Eh gusto mo ng sawsawan, diba? Nag-ihaw ka ng tilapia. Toyo lang mayroon ka. Masarap. Ang puno na to ay may bunga ng kalamansi. Wala kang makuha. Ano i-share mo? O dumating ako sa'yo, mayroon akong ganito pagkain, tapos ikaw puno, hindi ka namumunga. Ano sasabihin sa'yo ni Jesus? Habang buhay, malalanta ka. Paano? Bakit? Bakit hindi tayo makapamunga? Bakit hindi tayo makasama doon sa misyon na pinapagawa ng Panginoon? Kasi hanggang ngayon, yung ating kasalanan, sabi dito, nang pumasok ang kasalanan sa sanlibutan sa Romans 5:12, kamatayan ay pumasok. So, patay yung ating, tinatanong ko mga kabataan, ano ang namatay? Di ba kasi alam na nila yung sagot, Espiritu. Pero ang totoo naman talaga, ang namatay sa ating una ay ang ating physical. Noong unang panahon talaga namang ang tao at ang Diyos ay walang binibilang na birthday. Walang sineselebrate na birthday kasi alam nila hindi sila mamamatay. Tayo ngayon nagsiselebrate kasi alam natin tayo ay mamamatay din. Sabihin mo sa katabi mo, kailan ba? Hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon. So lahat ng ating kasalanan ay bunga niyan ay kamatayan. So merong age. Tingnan nyo, bakit nagkakasakit? Bakit ang buntis nahihirapang manganak? Bakit ang mga tatay ay kailangan magsikap para magkaroon ng hanap buhay? Yan ay parte ng kamatayan. Yan ay parte ng nagawa ng tao na pagsuway. So yan ang unang nawala. Kaya kapag ikaw ay binigyan ng kapangyarihan na magtrabaho, huwag mong gamitin yan sa paghahanap patay. Binigyan ka ng hanap buhay. So pag binigyan ka ng hanap buhay, itintrega mo kay inay. O kaya kay mami. Ang iyong pera, huwag doon sa sugal. Huwag doon sa inom. Huwag doon sa drugs. Huwag doon sa babae. Huwag doon sa laro. Pag ginawa mo yan, nami-misuse mo yung konti na nga lang na pinagkatiwala sa iyo. Kaya nagkakaroon ng kamatayan. Imagine mo, ito lang ang lakas na meron ka, dinala mo pa doon sa nagpapahina sa iyo. Saan ka ngayon kukuha ng papakain sa anak mo? Kaya ito, pinapaalala sa ating mga anak, yung pagtitiis natin, yung sakripisyo natin, dapat ibinibigay natin yan sa pagsunod sa salita ng Panginoon. Kasi pag binigay mo ang sakripisyo mo sa Panginoon, binigay mo ang oras mo sa Panginoon sa paglilingkod, bawat oras mo, alam mo ba, iniyaban niya ng Diyos. Pag niliyaban niya ng Diyos, nag-aapoy yung anak ko. Kasi nagbigay siya ng sakripisyo. Ikaw, sa taong 2026, ano ang kaya mong iwan para liyaban ng Panginoon? Para ikaw ay maging unstoppable sa iyong paglilingkod. Kailangan alamin mo, ano ba ang mga habit ko sa taong ito, sa taong 2025? Bakit hindi ako magliyap sa paglilingkod ko sa Panginoon? Ito binigyan tayo mga tatay ng hanap buhay. Ayusin natin yung ating sarili. Bakit nahihirapan yung ating mga anak? Bakit mahiyain yung ating mga anak? Kasi yung mga tatay hindi nag-rise up.
ang mga nanay laging ang nagra-rise up. Ano ang gagawin, mangyayari? Nagkakaroon ng dysfunctional sa pamilya. Kaya yung mga anak natin mahiyain. Walang confidence. Puno ng depression. Puno ng anxiety. Paano gagawin dyan? Kaya kailangan, mga anak, mga magulang, bumalik tayo sa salita ng Panginoon. Piliin natin siya sa panahon ito. Kasi hindi natin alam ang oras. Hindi natin alam kung kailan kakatok ang kamatayan sa atin. Pero habang hindi pa kumakatok, mga kapatid, pinapaalala ng Panginoon, ang pagtitiis, ang sakripisyo mo ngayon, ang decision mo sa Panginoon ngayon, ay safeguard mo. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa mga anak mo. Amen. Kaya itong kasalanan, nung dumating sa atin, nagkaroon ng kamatayan. Di ba sa Genesis 3 verse 6? Sabi dito, nang makita ng babae ang bunga ng punong kahoy, ito'y mabuting kainin. So wag mong sasabihin mabuti ang iyong gusto ay kukuhanin mo na kaagad. Hindi ibig sabihin nakakalugod sa paningin ay kakainin mo kaagad. Sabi dito na dapat nasain upang maging matalino. Siya ay pumitas at kinain at binigyan din niya ang kanyang asawa. Diba? Kumain ka na nga, nang damay ka pa. Sino dito ang nakakaranas ng gano'n? Di naman ako, Lord, di naman ako yung nagkasala. Yung tatay ko naman yata. O kaya nanay ko naman yata. Bakit naghihirap kami ng ganito? Tingnan nyo, ang epekto na isa lang ang nagkasala, pero ang anak kawawa. Nangyayari hindi. So may battle talaga. So 2,000 years ago, may mission ang Panginoon sa atin. Therefore, go. 2,000 years ago, may mission na still unfinished. Hindi ba rin tapos? Dito pa nga lang, hirap na tayo sa church natin. May pangaral ang mabuting balita. Maging matured sa salita ng Panginoon. Paano pa kayo sa totoong battle? Subukan yung walang Diyos. Ang mga may Diyos na mahirap na. Pagpalaki ng 2 anak, 3 anak, mga pastor na ito. May mga trabaho na hirap. Paano pa kaya kung yung walang Diyos? Gano'ng katindi ang battle sa labas? Kaya hanggat may oras pa mga kapatid, mga anak sa Panginoon, hanggat may oras pa tayo nagkakatipon dito at nananalangin sama-sama sa Panginoon, huwag natin itong gawing biro. Seryosohin natin yung ating buhay. Kasi 2,000 years ago, hindi pa tapos. Papalapit ang taon na pabalik na ang huling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Paano tayo naghahanda na pinapalawak yung kanyang territory? Pinapalawak yung kanyang kaharian sa pamamagitan ng paglilingkod natin dito sa ating simbahan. Kung ang kaaway na palawak niya ang kanyang territory dahil sa pagsuway ng isang tao, pero ngayon mabuting balita, may pag-asa. Kay Satanas may sintensya. Pero sa tao na naniniwala, may pag-asa. At nasa pamimili at pag-iiwan at pagsama mo, ano ang iiwan mo, ano ang sasamahan mo. Tingnan nyo ang nangyari dito. Sabi dito sa John 8:4, ang dyablo ang inyong ama. Ang kagustuhan niya ang inyong ibig gawin. Noon pa may mamamatay tao na siya. Hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman, pagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. So kahit anong gawin ng dyablo, wala na siya. Pero ikaw kapatid, ikaw ay napakaganda. Ikaw ay napakahalaga. Genesis 1:26. You are created to rule over. Sabihin mo sa katabi mo, rule over. Huwag kang magpapa-under ha. We are created to rule over. Kaya huwag lagi mo pa-under. So we are here to rule over. We are created to rule over, not to live under. So sinasabi ng panahon natin, ang dyablo ang ating ama. Pero no, we are created, we are to rule over. No, ang Diyos Ama ang aking ama. Yes, may katapusan ang lahat sa mundong ito. Pero ang Diyos na pinaglilingkuran ko, dinidesisyonan ko, ang desisyon ko ngayon ay kay Jesus ako. Ang Jesus ko, siya ang magbibigay ng tagumpay ko ngayon at tagumpay ko bukas. Amen. Kaya mga kapatid,
mamili ka na. Sabi dito sa Romans 5:19, sapagkat kung paanong sa pagsuway ng isang tao ay naging makasalanan ng marami, gayon din naman sa pamamagitan ng pagsunod ng isang tao. Yes, may impact ang kasalanan ng isang tao, pero pag ikaw ay sumunod, may impact din yan. Tingnan niyo po, gayon din naman ang pagsunod ng isang tao. Huwag mong sabihin, yes, sumunod ako kay Lord sa panahon na ito na ayaw ng lahat, ayaw ng pamilya ko, ayaw ng kapatid ko, ayaw ng kaibigan ko ang ginagawa kong paglilingkod. Pero hindi mo mamamalayan sa pagsunod mo, unti-unti maraming tao ang nabibigyan ng liwanag dahil sa tinanggap mong Kristo sa buhay mo. So, balik tayo sa purpose natin mga kapatid. Kung babalik ka sa purpose mo, sa sinasabi ng Panginoon sa atin, na tayo ay we are conformed. Ang Panginoong Jesus, ang purpose niya, iligtas ka. Ang purpose mo, bumalik ka sa Kanya. Kung tayo, ang purpose natin, bumalik sa Kanya, huwag tayong mahilig sa keso. Diba yung keso? Keso. Mataas yung labahin ko sa bahay. Hindi ako church. O kaya mataas yung babayaran kong kuryente. Magtatrabaho ko na ako. Keso. Ang dami natin keso sa buhay. Napakagandang palaman yan sa excuse. Diba? Ang pinaka lowest form of commitment ay itatry. Kaya sa panahon natin, tanggalin na natin yung itatry kung tanggalin niya. Desisyon na lang talaga natin. Kahit anong gawin natin, meron talaga tayong problema. Sabi ko nga sa inyo, padaling na problema. Diba? Pahabaan ng problema. Ano natin lahat ang problema dito. Hindi matatapos yan. Pero habang tayo may problema kasama natin ang Diyos, di mo mamamalayan 2027 na pala. At ikaw ay masayang naglilingkod sa Panginoon. Bukas makalawang, hindi mo mamamalayan, mga anak mo, nagsasalita mo dito. Diba? Nag-preach na sa BJN TV pa. Nagpapatotoo na hindi na ako magagalitin. Bigyan ako ng self-control. Balik tayo sa reality. Ang reality, alam niyo mga kapatid, sabi sa salita ng Panginoon, ang struggle talaga natin is not against flesh. Ephesians 6:12. Balik tayo sa reality. It's not against flesh. Pero ngayon, ang tao maraming ginagawa na more on flesh. Gagawa ng computer, gagawa ng cellphone, smartphone, ngayon gagawa pa ng AI. At sasabihin niya, walang nagmamahal sa akin. Sinagot ko siya. Binigay ko ang lahat. Buong pagkatao ko. Hiniwalayan na lang ako. At sumama sa iba. Paiba-iba. Dito na lang ako sa gagawin kong AI. Guwapo na, macho na, at pag kinausap ko, laging yes. Diba may pinasal? AI husband? Meron pang seremony at ang guwapo pa. Hindi pumapangok ang ilong. Nangyayari hindi. Akala natin ay struggle. Akala natin ang struggle natin ay sa flesh. Kaya sinusolusyon na natin ang flesh. Tingnan nyo, maraming kabataan ngayon. Gugulat talaga ako sa mga nangyayari na talaga ang mas matinding wave na ang gawa ng kaaway sa ating mga anak. Imagine mo, meron kang worship mate. May nagregalo na lang, worship team siya. Magandang cake. Nagtugtugan daw sila. Yun pala. Anime lang. Lord. Alam ko talaga totoo. Tingnan mo, back to reality. Let's go back to reality. For our struggles is not against flesh and blood, but against the rulers,
rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, against the spiritual forces of evil and the heavenly realms. Huwag kayong ma-curious. Mangyayari talaga magkakaroon ng AI, Pastor. Magkakaroon talaga ng AI, God. Kasi doon, hindi ka nila sasaktan. Pagka nagtanong ka, sasabihin lahat ng kailangan mong malaman at lahat ng malalaman mo, hindi ka masasaktan. Tama, pero hindi ka masasaktan. Pero pag dito sa spirit, alam mo, itutuwid ka. It's either you decide, you go, or you stay. Kaya nga mga kapatid, for struggle is not against the flesh and the blood, but against the ruler. Meron tayong hindi nakikita. Pero meron talagang namumuno dito. At ito yung ama ng kasinungalingan. At ang panahon na to, panahon ng pasira, padilim ng padilim. Kailangan therefore, go! We cannot go kapag hindi tayo hihinto sa mga bagay na nagpapasira sa ating buhay. Kaya sabi dito, kung gusto mo makapagsimula sa Panginoon, ito ang iyong moment, mga kapatid. Romans 10:19. Ipahayag mo sa iyong labi. Kasi kung ano ang nasa iyong puso, yun yung bukang bibig ko. Kung ano yung kabog ng dibdib, siyang laman ng bibig. Sabi dito ng Panginoon, kung ipahayag mo sa iyong labi sa Romans 10:9 na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay, ay maliligtas ka. Wala pong religion na sinabi dito si Jesus. Kundi, ang sinabi lang dito, kapag si Jesus ay tinanggap mo bilang Panginoon at sumampalataya na siya'y muling binuhay, ay maliligtas ka. Ito yung panahon, mga kapatid. Number 2, iwanan na talaga natin yung ating lumang pananampalataya. Luma, yung sobrang religious natin na nagsisimba naman ako. Iniisip naman ako ng Diyos, hindi ko na kailangan maglipat ng born again o ng ano pa mang sekta. Na dito na ako mamamatay. Dati di ba sabi ko, okay lang ako magkasala, magsisimba naman ako. Pero nasaan yung mission? Wala talaga. Wala talaga ang mission. Iyan ang ating kailangang iwanan. Nasabi mo, okay lang na magkasala. Mamaya naman, makikinig ako sa YouTube. I sing praises to your name. Pero sa buhay mo, paulit-ulit, bukas ng umaga, mamayang gabi, gagawin mo na naman, paulit-ulit. Sasabihin mo, alam ko na yan, nabasa ko na yan. Yan yung mga kailangan natin iwan, yung sobra nating, talaga namang sobra nating spiritual. Tanggalin natin yung pagiging self-righteous natin. Ikaw lang ba ang may Diyos? Ikaw lang ba ang may Bible? Alam ko din naman ang Bible ha. Tanggalin natin yung pagiging self-righteous natin. Kasi ang hinahanap ng Diyos ay hindi yung mabunganga. Ang hinahanap ng Diyos natin yung mabunga. Anong klaseng bunga ang meron tayo? Ano ang laman na kailangan natin tanggalin? Sabi sa Galatians 5:16-22, subalit, sinasabi ko, Galatians 5:16-22, lumakad kayo sa Espiritu at huwag niyong bigyan kasiyahan ang pagnanasa ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu. Itong bagay na ito, identify talaga natin. Ano ba yung mga bagay na ito? Yung pagiging self-righteous, pagiging yung traditional, pagiging, alam mo yung parang hindi ka nag-e-evolve. Sabi ko nga sa isang kabataan dito, pag nagpunta ka dito, i-ensure mo sa sarili mo na mayroong kang improvement. Na hindi ka pumunta dito sa church na wala kang transformation. Hindi naman to religion, hindi ka naman pinapunta dito para maging alipin na utusan ka, utusan ng ganito, utusan ng ganito. May pinapabuo sa iyo ang Panginoon para mas kagamit-gamit ka. Kaya sabi dito, lumakad kayo sa Espiritu at huwag bigyang kasiyahan ang pagnanasa ng laman. Sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa Espiritu. Sapagkat ang mga ito'y laban sa isa't isa at upang hindi nyo magawa ang mga bagay na nais nyo gawin. Kaya ang mission natin, hindi natin magawa. Yung mundo natin, mawawala yan. Maniwala kayo sa hindi.
Maniwala kayo sa hindi mga kapatid, meron talagang lumikha ng langit at lupa. Huwag niyo sabihin wala. Huwag niyo sabihin science. Sige nga, sino dito nakapunta na ng Star Tollway nagmaneho? O alam mo ba kung sino gumawa niyan? Pero naniniwala ka may tao na nagbungkal ng lupa, nagpala ng semento. Alam mo may taong gumawa. Eh sino gumawa ng araw? Eh sino gumawa ng mundo? Eh sino gumawa sa iyo? Kung sasabihin mo tao lang ang gumawa ng lahat, paano mo i-explain yun? Mahirap. Explain yun kasi limitado ang isip ng tao. Pero naniniwala tayo mga kapatid bilang mga Kristiyano, hindi ipis ang lumikha ng langit at ng lupa. Bakit ka natatakot sa ipis? Hindi butiki ang lumikha ng tao. At sasabihin mo pa, galing sa unggoy ang tao. Ngayon, i-worship mo yung elepante. Nangyayari hindi. Because a man is created to worship. A man is created to idolize. Pag hindi natin sinabi kung ano si Jesus, kung si Jesus ay namatay lang ba siya? Ito pinapaniwalaan natin, ang mission natin na sabihin natin sa lahat na si Jesus ay hindi namatay. Siya yung Diyos na namatay, ngunit muling nabuhay na after 3 days at walang elepanteng namatay at nabuhay na nagmuli na kagaya ni Jesus. Paano mo ngayon yan ipapatunayan? Mahirap patunayan. Sabihin mo sa kanya, sige, sino lumikha ng araw? Elepante? Sino lumikha ng tao? Unggoy? Paano mo masasabi kung walang Diyos? Naniniwala ka mayroong tao na nadaanan mo yung tulay, hindi mo alam kung sino, buhay pa ba siya, patay pa ba siya, nasaan kaya siya. Pero naniniwala tayo, Bible lang nagsasabi na ang daan lang para tayo ay maligtas, walang iba kundi si Jesus. Kaya sabi sa Romans 13:13, mamuhay tayo sa liwanag at huwag gupulin ang panahon sa magulong pagsasaya, paglalasing, kalasuan, kahalayan, alitan at inggitan. Anong desire ng puso mo sa taong 2026? Nandyan ka pa rin ba mga kapatid? E panahon na tayo ay mag-rise up. Ano ang hanap talaga ng totoong tao? Ang hanap niyan ay totoong fulfillment. At kahit anong fulfillment hanap mo sa sigarilyo, sa alak, sa babae, sa lalaki, sa pornography, kahit anong desire mo, bigay ng mundo sa iyo yan, hindi mapupulfill ang totoo mong purpose sa buhay. Ang hanap ng tao, fulfillment, quality of life, totoong buhay na kasiya-siya. Pag hindi natin ito ipapangaral, hindi nila rin matatagpuan. They will keep trying, trial and error until yung last breath nila, nawala na lang sila. We have a mission. We have a vision. Kung gusto nyo na maging masigla kayo sa pag-church nyo, huwag lang kayong pataas-taas ng kamay, papikit-pikit. Let's rise up na ang bawat isa sa atin pag uwi natin, maliwanag tayo. Na kahit hindi tayo nag-explain, nakikita sa bunga natin, sa pagpipigil, sa ating pag-ibig, sa ating kagalakan, na sa gitna ng hamon ng buhay, di ba? Di ba, laging sinasabi ng Panginoon na take it joy, yung challenge na dumadating sa atin. At itong number 3 mga kapatid, meron ka talagang sasamahan. Meron kami iwan, meron kami sasamahan. Hindi kayo sumasama sa grupo. Sumama kayo sa akin, baka madismaya kayo sa akin. Yung buhay ko, pag ako nandito, alam nyo, ang dami kong papagawa. Baka madismaya kayo. Pero ang pinapasama ko sa inyo mga kapatid, ay sumama kayo kay Jesus. And wherever you go, kami nandito lang kami, temporal lang kami dito ng mga lingkod ng Diyos. Pero bawat isa sa atin, imagine niyo, kahapon ang daming kabataan. Yung kabataan parang 10, ngayon kahapon parang mga 20. Kung imagine niyo bawat isa sa atin ay talagang ginagawa yung mission natin, maliwanag sa atin ang pangitahin ng Diyos sa buhay natin. Pipilitin natin yung sarili natin bumangon, pipilitin natin yung sarili natin, disiplinahin yung sarili para tayo ay lumago at magliwanag sa ating mga katabi. So yung mga bagay na yan ay hindi naman po mahirap.
Wala pong mahirap sa isang puno na namumunga. Sabi mo sa puno, mamunga ka, mamunga ka, mamunga ka. Hindi. Pag yan diniligan mo, pag yan ay inarawan mo, tingnan mo, kagabi meron ako ng pitas na maraming malalaking kalamansi. Hindi ako nagdilig, hindi ako nag-araw. Diyos ang nag-araw. Diyos doon lang nagpaulan dyan. Pero sino ang nakikinabang? Tao. So, tayo, not sure sa atin na tayo ay mamunga. Huwag mong pigilan dahil sa kasalanan. Yan naman talaga ang pumipigil bakit tayo hindi maging kagalit-galit dahil sa kasalanan. Diba? Romans 6:23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit, mabuting balita, ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Diba? Si Jesus ba? Naging exempted ba siya sa temptation? 33 years old siya. Nahirapan siya. Pero, hindi siya nagkasala. Kung ang rule, pagbabasehan natin yung logic, ang mamamatay lang ay ang may kasalanan, sabi sa Romans 6:23. Ngayon, lahat daw ay mamamatay dahil lahat ay nagkasala. Paano itong tao na ito, na nagkatawang tao, hindi siya nagkasala? Itong kamatayan na ito, yung rule niya, na ang papatayin ko lang ay may mga kasalanan, kahit anong gawin niya kay Jesus, hindi niya magalaw. Kahit nagkatawang tao. Bakit? Hindi siya nagkasala. Kaya no choice yung kamatayan, no choice ang hell, no choice hindi tanggapin ang tao na ito. Bakit? Kasi hindi siya belong dito. Doon siya belong sa kanyang ama na nasa langit. Hindi tayo belong dito. Saan ka ba sumasama, kapatid? Si Satanas belong to hell. But ikaw na tao, nilikha ng Panginoon, sa ayaw at sa gusto mo, belong ka kay Jesus. Belong ka kay God. Belong ka sa Holy Spirit. Belong ka sa heaven. Bakit mo pinipilit ang sarili mo na maging belong kay Satan, na ngayong belong ka naman sa Panginoon? Sa panahon ito, sino ang sinasamahan? Sabi ng Panginoong Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan. Kaya mga kapatid, hindi ka ba pagod sa buhay mo? Kung pagod ka na, iwan mo na yan. Sumama ka naman kay Kristo. Ano ba namang bigyan mo siya ng panahon? Ilang oras lang naman to. Hindi naman niya hinihingi lahat. Binigyan ka nga niya ng 90%. Bigyan ng kalakasan. E yung 10% ng oras mo, nasaan na? Hindi ba alam sa pagbibigay mo ng oras sa Panginoon? Ang bunga niyan ay buhay na walang hanggan. Bakit mo pinipili ang buhay na temporal lang? Ito ang panahon na mamili ka at may iiwanan ka at sasamahan. Sa pagpili mo, I tell you, pag pinili mo si Jesus, walang humpay ang langit sa kakapuri sa Diyos Ama. Thank you, Lord! Si Mark, nagbalik loob sa Panginoon. Yung anak ko naliligaw, hindi alam ang gagawin. Yes, Jesus, meron na namang isang naligtas. Ayaw mo ba na ganoon? Yung anak mo, yes, ang tatay ko naligtas. Totoo ang buhay, maniwala kayo sa hindi. Pahirap ang buhay kahit may trabaho ka. Pag hindi tayo nagbantay at nalaman tayo ng sistema ng mundo, ang buhay mo ngayon ganun pa rin at baka mas malala ka. Pero ngayon, I tell you, sabi ng Panginoon, kung ipahahayag mo sa iyong labi sa Romans 10:19 na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas. Yan ang mensahe ng mabuting balita. Hindi mo kailangan pagtrabahuhan, pero binibigay ng Diyos sa iyo ng libre at harapan. Mamili ka lang, iwan mo lang ang kasalanan, repent, and accept Jesus Christ as my Lord and Savior. Panalo na naman. May panalo na naman tayo dito. May mayaman na naman tayo dito. Mayaman na naman si Mary Jane, si Gigi. Ang buong sambahayan niya maliligtas dahil yung naglilingkod ng tapat sa Panginoon. Yan ang ating deklarasyon. Bakit hindi mangyayari? Kung kamatayan nga, sabi dito, binuhay ng Diyos. Ikaw pa kaya, wallet lang ang nawala.
Nag-isip kayo, mas malawak hanggang saan tayo magiging makinig sa ating paniniwala sa buhay natin. This is time to rise up, mga kapatid. This is time to level up. Na parang yung expansion to extension nangyari. Because yung territory, nagbabangga yun eh. Itim at puti, nagbabangga. Nasaan tayo? Babae na nanood? O nakikisama? This time, Lord, this is my devotion to you. This is my surrender. This is my sacrifice to you. Gusto ko mag-alap. Ito ang sakripisyo ko. Ito ang oras ko. Ito ang buhay ko. Ito ang talent ko. Naging kayamanan ko ito. Bakit? Sa ito lahat. Habang binibigay ko sa ito lahat, alam ko, hindi masasayang ang paglilingkod ko. Walang naglingkod sa Panginoon na nalungkot. Walang lingkod na hindi sinamahan ng Diyos. At lahat ng lingkod ay laging nagtatagumpay. Huwag mong sabihin ikaw ay alipin. Huwag mong sabihin ikaw ay sunod-sunuran. Para kang disciple kung saan pumunta ang church, nandun ka, parang ano ba nangyari sa church namin? Hindi. Alam mo, may season lahat ng ating sakripisyo. And magpipay out yan. Magpipay yan lahat ng yan. Maniwala kayo. Kagaya ng sinabi ni Pastora, lahat tayo ay may kanya-kanyang territory. Lahat tayo ay may kanya-kanyang lupa. Sumisibol na berde, luntian, at ang bawat isa. Bawat anak natin ay naglilingkod, bawat magulang natin. Me and my household will serve the Lord. Amen. Tayo tumayo at sumamba sa kanya. Lord, salamat Panginoon. Ay manalangin. Kabiyaya, Lord, na kami ay sinamahan mo. Napakahalaga ng pagsama mo sa amin sa taong 2026. Dahil ito yung desire namin, Panginoon, na ano man ang challenge namin, ano man ang aming kahinaan, alam namin ito'y aming mapagtatagumpayan. Kung ilang beses kami nang hina, Panginoon, kami patawarin mo minsan pa. Minsan pa na alam namin, ang minsan mo ay hindi na uubos. Pero ang buhay namin ay bilang lang sa taon. Kaya hanggat may minsan pa, Panginoon, na ikaw ay binibigay sa amin, ako ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Lord, minsan pa katagpuin mo ako. Nanghina ako, nadulas ako, walang gustong tumulong sa akin, walang nakakaunawa sa aking kalagayan, Panginoon. Pero ikaw lang, Jesus ang nakakita sa akin ng aking kalalagayan. Salamat, Panginoon. Salamat at niyayakap mo. Niyayakap mo ang aking buong pagkatao. Hindi mo ako, Panginoon, hinisgahan, bagkus ako ay yung binabago. Binabago mo ang isip ko, binabago mo lahat ng aking gawin, Panginoon, upang bumalik sa wangis mo, Panginoon. Kaya sa umagang ito, handa na akong ibigay, Panginoon. Ano man ang sabihin mo, Panginoon, alam namin ito'y para sa aming ikabuti, ito'y para sa aking kabanalan, ito'y para sa aking tagumpay, para sa aking mga anak, para sa aking next generation. Kaya Lord, sinusuko ko, tayo magsuko ng buhay sa Panginoon. Come on, kausapin natin si Lord sa ating sariling pamamaraan, buksan natin ang ating langit, magdasal tayo ng pasasalamat dahil sa lugar na ito, tayo sinamahan ng Panginoon at hindi tayo ditupit sa kanyang mensahe. Salamat, Panginoon, salamat sa hinain mo sa ating lugar na ito. Lord, tayo ng pasasalamat kay Jesus, ating Panginoon, ating tagapagligtas.
itaas sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Hallelujah, hallelujah. Church, maliwanag po, Pastor Martin, na meron tayong iiwan. At ang iiwanan natin, yan ay kasalanan. Ang kasalanan, the moment na hindi mo iiwan at doon ka pa rin ang puso mo nakatuon, doon mo pa rin pinag-iminayan. Para ka na pinag-iminayan. Pero may magandang plano ang Diyos sa bawat isa. Amen. Ang plano ng Diyos ay napakaganda. Doon lang tayo maging unstoppable kapag iniwan mo ang kasalanan. Dahil ang kasalanan ang daladala niya ay kamatayan. Ang kasalanan ang daladala niya papahirapan ka. Ang kasalanan gusto niya, tiyan ka lang. Pero ang gusto ng Diyos, you will become unstoppable the moment that you give your life to God. You surrender everything to God. You fully commit your life to God. Diyan mo mararanasan yung unstoppable. At hindi lang yun, mayroong extension ang Diyos na gagawin sa buhay. Amen. You will become unstoppable once you know Jesus. You will become unstoppable once you have 100% commitment to God. Amen. Sa oras na ito na nanalangin ako, na itong taong 2026, every one of us will be unstoppable. Ang problema given na yun, ang mga challenges, ang hamon ng buhay, andyan lang yan. 24/7 andyan lang. Pero itong taong 2026, we must know how to decide. Mag-desisyon tayo mula sa ating puso. Iiwanan natin yung mga nagpapahirap, yung humihila sa atin. Iiwanan natin yung mga kasalanan na pinapaghapan tayo sa hirap. Iiwan natin yung mga maling desisyon natin na hanggang ngayon, yun pa rin ang pinapractice natin. Yun ang isusurrender natin sa Panginoon. Tutulungan tayo ng Diyos. Ang Diyos ay sagana magbigay. Ang Diyos ay sagana magsupply ng karunungan para magamit natin sa taong 2026. Amen. Itulog natin sa Diyos ang ating mga buhay. Lord, salamat. Tutulungan mo ang bawat isa. Tutulungan
Panginoon. Ito ay season ng bawat pamilya dito sa The Hub of Christ People. Panahon namin, Panginoon, Lord, kami, Panginoon, mararanasan namin ang totoong kapayapaan. Mararanasan namin, Panginoon, ang totoong kasaganaan. Mararanasan namin, Panginoon, ang totoong pag-ibig na galing sa iyo, Panginoon. Lord, ayaw namin sa mundo, ang mundo kapahirapan namin. Ang mundo, maraming ibibigay sa amin ng mga temporary. Pero gusto namin, Panginoon, manguna sa aming kabuhay. Manguna ka sa aming pamilya. Manguna ka sa aming mga anak. Manguna ka sa aming mag-asawa. Manguna ka, Panginoon, sa aming paglilingkod dito sa aming simbahan. Manguna ka, Panginoon. Ikaw, O Diyos, Ikaw, O Diyos, ang maghari sa amin sa taong 2026. Oh, hallelujah, Lord. Salamat. Salamat. Salamat, Panginoon. You will extend our territory. You will extend, Lord, our capacity. Lord, yung akala namin hindi namin kaya gawin. Pero humingi kami sa iyo, Panginoon, ng karunungan. Naranasan namin, Lord, kaya pala namin humakbay. Akala namin mahirap, yun pala yung kasama ka namin. Kalibagaan lahat ito, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat. At sino man dito, Panginoon, na nahihirapan kami suko ito, Panginoon. Abutin mo siya sa oras na ito. Itaas mo ang mga kamay. Ang Diyos ay nakatunghay sa iyo. Tutulungan ka ng Diyos. Tutulungan ka ng Diyos. Tutulungan ka ng Diyos. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot, kapatid. Huwag kang matakot, anak. Ang tulong ng Diyos ay higit sa sapat na buhay. Hallelujah. Hallelujah.
Salamat sa buhay.
partner. Lalakas sila sa Tayo patuloy ng panalangin. Alagaan ng mga kataan, pwede na magkaroon. Salamat sa katagumpayan. Salamat sa pagpapala. Salamat sa open door na binigay mo sa amin sa pangalan. Panalangin mo anak mo, kasama mo ngayon. Ayoko. Panalangin mo yung kapatid mo kung kasama mo. Sabi Tagal. Mas pipili yung oras na. Pray. Pray.
Salamat, Lord, sa mga magulang. Salamat sa mga tatay, sa buhay ni Pastor Mark, sa buhay ni Kuya Robert, sa lahat, Panginoon, ng mga tatay. Salamat, Lord, palakasin mo sila, Panginoon, sa taong 2026. Pagong paginain ng aming mga ama, mga haligi ng aming tahanan. Lord, Holy Father, that you are our foundation in this 2026, O God. Lord, maging lahat na nasa paligid namin nakarinig at narinig, naabot ng magandang balita. Lahat ng mga kapitbahay namin dito, Panginoon, pagpalain mo. Lord, we speak life. We speak life in every corner of this place, O God. Lord, salamat. Ano ba na kanilang sitwasyon? Tutulungan mo sila. Nasamahan mo sila, Panginoon. Ibabangon mo sila, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat. Salamat, Lord. Salamat sa kalakasan na aming natanggap sa umagang ito. Muli mo kaming refresh. Muli mo kaming pinalakas. At muli kami panging babangon, Panginoon. Dahil kasama ka namin, Jesus. Kasama ka namin, O God. Salamat, Lord. Sa buong linggo na ito, pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga pamilya, ang aming mga anak, lahat ng mga anak namin nag-aaral, sasamahan mo sila, Panginoon. Lord, maging lahat ng mga nagtatrabaho, Panginoon, bibigyan mo ng karunungan sa lahat ng mga ginagawa, sa lahat ng mga clients, sa lahat ng mga customers, ibibigay mo sa lahat ng mga nagtatrabaho, Panginoon. Lord, maging sa lahat ng mga nanay, bibigyan mo sila ng kalakasan, araw-araw, gabi-gabi. Salamat, Lord, sa lahat ng mga estudyante na mag-take ng exam, pagpalain mo, bibigyan mo ng karunungan sa lahat ng kanilang ginagawa. Salamat, Lord, salamat. Maging ang nalalapit na pag-alis ni Ate Crisette, Lord, ikaw ang gumawa ng kaparaanan. At kaya mong pabilisin ang kanyang pag-alis, papuntahan sa ibang bansa. Iingatan mo, Panginoon, ang pagbalik ni Nanay Belen